Good morning mga tropa! Welcome sa first episode ng motovlog ko. Bago natin simulan ng vlog, please follow, like, and share this video. Malaking tulong to sa support nyo. Ang ride natin sa video na to ay papunta sa San Ildefonso, Casiguran, Aurora. Tara, samahan nyo ako. Good morning ulit, katropa! Right now, andito kami sa Petron, tabi ng Save More Echagüe kasi kinuha ko yung helmet ko at extra battery ng action camera ko. Eto pala mga katropa, kwento ko lang yung usapan namin ni Kuya Jake TV kung anong oras kami aalis today. Sabi niya, dapat alas 4:30 ng madaling araw nakaalis na kami. Eh ako, nakagayak na lahat-lahat. Pero alas 5:30 ng umaga na, wala pa rin siya. Kaya ayun, pinuntahan ko na lang siya sa bahay nila. Guess what? Lintik, tulog pa rin pala siya. Anyametin! Sa video ko, kitang-kitang public market ng Echagüe. Ang ganda, di ba? Fun fact lang ha mga katropa. Since bata pa ako, sa Echagüe na talaga ako lumaki. Tawag sa amin nun, Batang Tersero. Hello sa mga taga-Tersero dyan. Comment naman kayo sa baba. At eto pa, from pagkabata ko, 3 beses na lumipat ang palengke ng Echagüe. Yan ang naabutan ko. Pero naalala ko, kwento ni Lolo Serkep. Nang dati daw, ang palengke ng Echagüe ay sa may bandang Kabugao, yung public market na nakikita nyo kanina sa video. Dating lugawan, munisipyo, community center, at may monumento ni Jose Rizal na ngayon nasa San Fabian na siya. Wala lang, naalala ko lang, throwback malala. Binabaybay na nga namin ang Echagüe Poblacion Road and nandito na ako ngayon sa gasolinahan para magpa-full tank. Kitang-kita nyo naman na blinking na yung gas indicator ko. Sinadya ko talaga yan para malaman ko kung magkano ang actual na mga gastos kong gasolina sa biyahe na to. Shoutout nga pala kay Manong Gasoline Boy. 450 piso nga pala ang binayaran natin sa pagpapa-full tank ng motor natin. Sakto lang pang long ride mga katropa. Isa pa nga pala na napansin ko na kailangan ko, belt bag. Para dun ko na ilagay yung pera at mga importanteng gamit ko para hindi na ako kapa ng kapa sa bulsa at iwas hulog pa. Ano kaya magandang belt bag na marerecommend nyo? Tulungan nyo naman ako. Comment nyo lang sa baba mga katropa. Pasensya na muna mga tropa kung hindi boses ko ang gamit ko sa voiceover. For sure kasi mas matatagalan ako mag-edit kung ako pa mismo magre-record. And since first video pa lang natin to, hindi ko pa talaga kabisado yung ginagawa ko. Feel free mag-comment below kung ano pa yung kailangan kong gawin or i-improve para mas mapaganda pa natin itong motovlog channel na to. Tuloy-tuloy na ang biyahe natin. Ang daanan natin ngayon ay Maharlika Highway. Dadaanan natin ang Maligaya at Ipil, Echagüe, Isabela. Pagdating natin sa Ipil Junction, kakaliwa tayo papuntang Jones, Isabela. Diretso lang tayo sa daanang Santiago San Agustin Road at pag nakita nyo na yung tulay na nagkukonect sa Echagüe at Jones, Isabela, dun tayo dadaan. Grabe, napakaganda ng tulay na to mga katropa. Alam nyo ba kung anong pangalan nito? Comment down below naman oh. May ginawa akong maikling cinematic sa tulay na to. Sana magustuhan nyo.
Pagkalampas natin ng tulay, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe hanggang makarating na kami sa Prospero G. Bello Integrated Community Hospital dito sa Jones, Isabela. Para sa akin, ang tawag ko dito ay Mini Superman Road dahil sa hugis S na kalsada. Sorry sa joke ng trentahin. Ilang saglit lang mga katropa, nandito na rin kami sa bayan ng Jones, Isabela. After nito, dadaanan naman natin yung bridge na nagko-connect from Jones papuntang San Agustin, Isabela. Pagkalagpas lang ng bridge, nakita namin yung mga bilihan ng mais sa Kedli. Kaya napagdesisyonan namin ni Kuya Jack TV na magmerienda muna kasi hindi pa kami nakakapagagahan. Habang kumakain kami ng mais, napag-usapan namin kung anong oras na ba kami makakarating. At syempre, sinisisi ko siya. Kasi imbes na alas 4:30 ng madaling araw, naging alas 6 ng madaling araw na kami nakaalis. Solid late. After namin magmerienda, tuloy na agad kami sa biyahe at nadaanan na rin namin yung sentro ng San Agustin, Isabela. Hindi rin kalayuan, dadaanan na namin yung mahabang diretsong kalsada na parang this way to heaven. Pansin niyo mga katropa, chill ride lang tayo. Takbong around 50 hanggang 80 lang. Ingat mode lang din, lalo na't maliliit pa mga anak ko. Kung balak nyo mag-rides mga katropa, ugaliin natin na kumpleto tayo mula OR/CR, lisensya at syempre safety gears para proteksyon sa sarili at iwas aberya sa daan. Natuwa rin ako dahil mga ilang sandali lang may mga naabutan akong isang grupo sa daan. When kaya meron kaming makakasama mag-rides, samahan nyo nga kami sa susunod katropa. Andito na nga tayo sa Madela mga katropa. Kakaliwa tayo papunta sa Cordon, Difun, Madela, Aurora Road at madadaanan na rin natin ang Tunga Bridge. Di na rin kalayuan, makikita na natin yung signage na to at ayun, kakaliwa na naman tayo. Mga 1 kilometro pa ay narating na rin namin ang San Pedro Bridge. Tayo'y magmomotor sa mga kalsada ng Siquijor at magsigawan tayo na parang nasa horror. Tayo'y magkatay ng tao, sabay isa lang at iado. Grabe, napakaganda talaga ng bridge na yon mga katropa. Pagkalampas natin doon, papasok naman tayo sa kanang kanto. At ayun na nga, papunta na naman tayo sa isa pang bridge. Habang dumadaan tayo sa bridge na to mga katropa, napapamangha talaga ako sa ganda ng nature. Parang nawawala lahat ng pagod at stress na iniwan natin sa trabaho. Ang dami ring naliligo sa ilog. Parang gusto ko tuloy tumigil at makitampisaw. Ang init pa naman ngayon. Sarap siguro magpalamig sa tubig. Dumadaan na nga tayo sa bundok mga katropa. Puro paahon at pa-curve ang daanan. Kaya ingat lagi, lalo na sa mga blind spot sa ganitong klaseng kalsada. Ugaliin din nating magdala ng tubig para hindi ma-dehydrate sa biyahe, lalo na ngayong sobrang init ng panahon. Sa dami ng paahon, pababa at pa-curve na daanan, tapos ang haba pa ng biyahe, parang hindi ko na maalala yung ibang nadaanan namin mga katropa. Pero ito, napansin ko na lang itong Kabuoan Elementary School na part pa rin pala ng Madela, Quirino. At sa wakas mga katropa, nakarating na rin tayo dito sa Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Ito yung parang go-to resting place ng karamihan sa mga riders na tulad namin. Grabe, ang daming tao ngayon. Nagkape muna kami ni Kuya Jake TV habang nagpapahinga, tapos nagpalipad siya lang drone para makita natin yung view from above. Solid ang ganda. Habang busy siya sa drone, ako naman nagpalit muna ng battery ng mga camera ko kasi pa-low bat na rin.
8:34 na ng umaga mga katropa at nagpatuloy na ulit kami sa biyahe kasi malayo pang Kasiguran from here. Nadaanan na rin namin yung checkpoint na to at gaya pa rin kanina, puro paahon, pababa at pakurba ang daanan. Nakakapagod man, okay lang kasi sobrang ganda naman ng mga view sa daan. Bawing-bawi talaga. After ilang minuto mga katropa, may madadaanan na naman tayong checkpoint. Diretso lang tayo hanggang sa may madaanan tayong ganito. Grabe, napakaganda ng view. At ayun, tuloy-tuloy na tayo sa paglusong sa mga kurbadang pababa. Ingat lang lagi. Alam nyo katropa, may sariling palatandaan ako pag nasa dinadyawan na ako eh. Kapag nakita mo tong tore na to, siguradong andito na tayo. At ayun nga, narating na rin natin tong gasolinahan na to. Pero grabe, ramdam ko na yung likod ko ha. Sign of aging na ba to? Problema na talaga ng mga trentahing riders to. Pero legit, nawala lahat ng pagod ko nang makita ko tong big bike na to. Ay grabe, sobrang angas. Comment below naman kayo, anong big bike to? Si Kuya Jake TV nyo, parang may nakita yatang nakabikini sa beach ah. Pero honestly, ibang usapan talaga. Napakaangas ng big bike na to. Nakita ko yung emblem, mukhang Harley Davidson nga talaga. Solid yan katropa, grabe sa lakas at forma. Comment nyo nga kung anong exact model para mas makonfirm natin. Sa sobrang titig ko sa big bike na yon, di ko na malayan na tinusukan na pala ng pump yung motor ko. Anyway, 280 pesos nga pala ang binayaran ko sa pangalawang pagpapagasolina ko. Pagkatapos nun, tuloy na ulit ang biyahe namin ni Kuya Jake TV. Diretso lang ulit sa kalsada, bitbit ang energy at konting pagod, pero mas malakas pa rin ang trip kaysa sa antok. Dumaan nga kami sa kaliwa sa kahabaan ng Baler Kasiguran Road. Ang ganda ng takbo, pero di pa kami tuluyang nakalayo. Tumigil ulit kami. Kasi ako mismo di ko kabisado yung daan, kaya napacheck ako sa Google Maps. Kaso malas, naubusan pa ako ng load. Buti na lang si Uncle may data, kaya nakapagpa-load ako agad ng sarili kong data para makapag-Google Maps. Pagkatapos nun, tuloy ulit ang biyahe. Paakyat na naman kami ng bundok na to. Hindi namin in-expect na ganito pala kaganda yung view dito sa part na to. Sobra. Ako mismo, napababa ng motor para lang ma-appreciate yung tanawin. Worth it yung pagod. Promise. Kayo mga katropa, saang part kaya to? Comment below naman kayo kung alam nyo tong lugar na to. Nagpatuloy ulit kami sa biyahe at sa di kalayuan, huminto na naman ako kasi may nakita na naman akong tanawin. Ganito talaga sa biyahe, katropa. Hindi lang destination ang saya, pati yung mga biglang humihinto ka kasi napapatingin ka sa ganda ng paligid. Patuloy lang kami sa kahabaan ng Baler Kasiguran Road hanggang sa makita namin yung 7-Eleven na to. Pagdating doon, huminto muna ako para magpahinga habang inaantay si Kuya Jake TV. Time check, 11:43 na pala. Mabagal-bagal ang biyahe namin dahil nag-drone shots pa kami habang sumisilong din paminsan-minsan dahil sa sobrang init ng panahon. Grabe, parang mas intense pa sa biyahe yung init. Kaya habang tumatagal, naghahanap na rin kami ng makakainan pagdating sa Kasiguran. Pagdating namin sa arko ng Kasiguran, agad kaming huminto ni Kuya Jake TV. Picture agad, sabay palipad ulit ng drone para sa shots. Syempre, hindi pwedeng walang aerial view moment. Sakto, may kainan pala mismo sa tabi, kaya dun muna kami kumain para mag-recharge. Ito yung kinain namin. Sana lang hindi mag-trigger yung gout ko sa paa. After namin kumain at nakapagpahinga, balik biyahe ulit kami. Dadaanan na namin ang sentro ng Kasiguran
At grabe, ang ganda ng simbahan dun katropa. Yung tipong mapapatingin ka talaga habang dumadaan. Ang taas at ang angas ng pwesto, kaya napaisip ako. Hirap siguro umakyat dito lalo na pag mainit o pagod ka na sa biyahe. At daanan na rin namin yung may colorful na barikada sa gilid ng daan. Grabe, napakaangas. So makikita mo na rin ang signage na to, liliko naman tayo sa kanan, papuntang Barangay Cozo. Sundan lang natin ang daanang ito hanggang sa makarating na tayo sa ating destinasyon. Yuhu! Konti na lang katropa, ramdam na yung excitement kasi malapit na talaga tayo. Yung mga pagod, init at pahinga sa gitna ng biyahe, lahat yan worth it pagdating sa dulo. Magpapatugtog muna ko dahil wala na rin akong masabi. So pinaranga kami at maglalagin daw muna sa logbook. Sabi ko pa kay Kuya Jake TV, malapit na talaga kami. Ramdam na namin yung dulo ng biyahe kasi kahit siya pagod na rin sa kalsada. Pagdating sa logbook, siningil kami ng tig 50 piso na environmental fee. Okay lang, katropa. Support lang din sa lugar at kalikasan. After nun, nantanong kami kung saan magandang camping site na malamig at malapit sa Tibu Tidal Pool. Sabi ni ate, sa may Pacific Sunrise Resort daw ang pinaka-okay puntahan. Doon daw may camping spot na presko at malapit sa dagat at tidal pool area. Perfect para magpahinga after long ride. So ayun, direction secured, energy a bit low pero motivation mataas pa rin. Let's go! Panuurin nyo na lang katropa kung ano itsura ng daanan dito.
Sobrang excitement ko, hindi ko napansin yung malaking bato na natabunan ng buhangin. Buti na lang sa center stand lang tumama. Kaya heads up sa mga dadaan dito, katropa. Mag-ingat talaga kayo. Sobrang dulas ng daan, lalo na pag buhangin na may nakatagong bato. Madaling mawalan ng balance, lalo na sa big bike o kahit scooter. At take note, one way lang talaga siya. Kaya wala kang masyadong space mag-adjust pag may obstacle. Dahan-dahan lang, steady throttle, at laging ready sa preno. Andito na nga tayo sa San Ildefonso Beach Resort Pacific Sunrise. Magkano ang ano nyo? Magkano ang entrance nyo for camping? 50 pesos po. 50. Tapos ang tent po namin may ano po ba? Saan na yung Meron? pinapamigay mo kasi, sir? May bayad po yun, sir. Magkano yung budget sa tent? 300 po yung dalawang pirasong ano, sir. Ah? Kapag sa inyo yung tent, magkano? Wala ka naka-live pa. Ano, sir? Ano pala si sir? Ay, okay lang. Hindi. oh, Yung 2 packs po namin, sir, 300. 300 plus Opo, entrance. Tapos po yung entrance po namin, 50 pesos bawat isa po. Eh, senior na siya, 30. Ay, di 30 po. Discount Hindi naman 20 po kasi senior pesos. si sir eh. Sir, tanggalin mo nga yung helmet mo, sir. Kung may puting buhok. 69 pa lang. Ay, Hindi pa yung senior si sir. Kulang ko 59 pa lang to. Ako, pinatanda ka. Pinatanda ka. Sige nga Ruth. Tapos, may ano pa dito? Parang makainan, ganon? Ano nang meron? hindi po kami nagluluto. Hindi kayo nagluluto. Patay, walang kainan. Wi-Fi. Wala pa kaming dalang pagkain. Pero buti na lang may mabibilhan sa labas, kaya doon na lang kami kumain. Hindi ko na rin na-vlog yung part na yon kasi super low bat na lahat ng battery ng camera ko. Literal na ubos na. At napansin ko rin dito, bawat kibot mo may bayad talaga. Kaya lesson learned na agad para sa next ride, dapat prepared sa pagkain, gamit at budget. First time ko rin kasi mag-camping kaya medyo nangangapa pa. Pero ayun nga, sabi nila, learn from experience. Palusot pa no? Next time,
siguradong mas ready na. Mas solid na ang setup, hindi lang magugutom, at full battery na ulit pang motovlog. Ha? Tingnan natin. Saan? Naghanap kami ng magandang spot para sa tent namin. Halos wala na kasi kami makita dahil lahat na halos nalagyan na ng tent. In 200 meters, you will arrive at your destination. Doon no, Uncle. Dito banda no? Dito. Huwag natin tabihan yung malaking buko ah. Gusto mo doon no? Dadawa doon no? Saan? Oo, dyan oh. Kaya lang, di natin matadala yung motor. Ha? Di natin matadala. At napagdesisyon na ng namin, dito na ilalagay ang tent. Sakto kasi nasa bungad siya at literal na nasa harapan na mismo ng beach. Ang ganda ng pwesto. Paglabas mo ng tent, tanaw mo agad yung dagat. Solid na spot para sa pahinga at chill after ng long ride. Presko ang hangin, relaxing ang tunog ng alon. Ito na talaga yung hinahanap na reward sa biyahe. Perfect na perfect para sa first camping experience. Simple, pero sulit. After namin magtayo ng tent ni Kuya Jake TV, nagpahinga muna kami at bumili ng dinner sa labas. After that, plano sana namin magpa-charge. Kaso full slot pa daw kaya na-late kami. Dahil doon, marami kaming na-miss na kaganapan. Kaya mapapansin nyo sa next highlight videos na limited lang yung mga nakuhanan namin dahil nagkaproblema kami sa mga battery. Pero syempre, hindi namin pinalampas na makakuha pa rin ng ilang clips para sa inyo, katropa. At ito na, ipi-play ko na ang mga natitirang kaganapan sa araw na ito. CASIGURAN Tra-la-la-la-la-la Tara na sa kasiguran Eyo, eyo Ta-ta-ta-ta-tara na Punta ka pag Sabado para mas marami kang makita. Nagkaganda ang big bike, pati na rin mga hita. Pinong buhangin ang sasalubong, nakabikining dilag sa dalampasigan. Sarap pa maligo sa alon, busog pa ang mata sa tanawin. Huwag kalimutan magsanglas para hindi tayo mabuko. Kunwari chill lang pero may ibang tinitingnan. Oh yeah. Camera 360, huwag kalimutan i-record mo na agad. Sabay view pagkatapos para hindi halata ang galaw. Pero promise, hindi ka magsisisi. Beach ng kasiguran, the best, super solid talaga. CASIGURAN Tra-la-la-la-la-la Tara na sa kasiguran. Eyo, eyo Ta-ta-ta-ta-tara na CASIGURAN Tra-la-la-la-la-la Tara na sa kasiguran. Eyo, eyo Ta-ta-ta-ta-tara
na ba? Kung hindi pa umabol na CASIGURAN Tra-la-la-la-la-la Tara na sa kasiguran Ta-ta-ta-ta-ta-ta na CASIGURAN Tra-la-la-la-la Tara na sa kasiguran Hindi ko na patatagalin ng vlog na to dahil wala na rin akong may papakita. Hindi kinaya ng mga battery namin. Pero bago ang lahat, kami ni Kuya Jake TV ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng tumapos manood ng video na to. Kung natapos niyo to, please follow, like, and share nyo naman kami ni Kuya Jake TV. By the way, yung nagastos ko sa gasolina papuntang Kasiguran ay 760 pesos. So times 2 nyo na lang for balikan. At may natira pang ang gas pagdating namin sa Etiague. I hope nagustuhan nyo ang first vlog ko. Sa next destination naman namin ni Uncle, baka mag-falls hunting kami sa Quirino. Hanggang sa muli, katropa. Drive safe always. Paalam.